Pinas Jen ay tumitingin dun sa ano ay magiging aksyon ni President Donald Trump kapag siya na ang na-install na presidente. Ano na siya, di ba? Magsusumpa na siya sa January 20. Pangkaraniwan naman, yung mga polisiya na kanyang itinataguyod, yun lamang ang tinitingnan natin eh. No? Sa nakaraan kasi dyan, alam mo naman yung kanyang policy sa outsourcing ng mga trabaho. Opo. Sabi niya, wala nang outsourcing. Ang gusto ko kanya puro Amerikano na lang ang makikinabang. So paano ngayon yung mga IT, BPO industry sector po nila. natin. Opo. Halimbawa, dito sa ating bansa dyan, alam ko, mga kulang-kulang sa 2 milyon ang Totoo po. nakikinabang sa BPO outsourcing. Opo. Ngayon, kung halimbawa, paiigtingin niya yung kanyang polisiya na itigil lahat ang outsourcing, Nako. aba, mula sa mga BPO sector natin dyan, ang bansa natin ay nakikilabang ng halos $30 billion per year. Ganun pala kalaki yan, Kong. 30 billion US dollar. So, yun ang maaring mawala sa atin. Kung sakasakali ay talagang yan ang kanyang gagawin mga para ni patakaran. President Trump yung kanyang bagay. Halimbawa, magiging ano siya dyan, no? Na, hindi na negotiable yan kanya. Hindi pwedeng i-negotiate. Gusto ko talaga kanya manatiling dito na lang nang gagaling lahat para ang makinabang mga kababayan na rin nating puro Amerikano. So, yan ang isa sa mga tinitingnan siyempre ng ating mga policy makers. Diyan mo makikita kung paano gagamitin yung diplomasya na medyo yung art of diplomacy na parang hindi naman masaktan yung ating bansa kapag yung mga polisiya na ay kanila ng isinasakatuparan, di ba? Meron pa dyan yung mga taripa. Yung mga taxes, tariff. Kasi ang alam ko, sa policy niya nung nakaraan, nag-i-impose siya ng taripa na 10 to 20% tariff sa mga nag-i-import ng ng mga kalakal, no? Na nanggagaling do sa mga bansa na kung saan ay meron silang trade deficit. Parang mga China dati. Para nako-compensate yung kanilang kakulangan, di ba? Opo. So, medyo pagka gano'n na nangyari, magiging mahal yung benta ng ating mga produkto. Alam naman tayo sa textile at saka sa garments at saka yung ating mga coconut oil din, ano? So pagka napamahal yan, baka mamaya kukunti na yung mga raw materials talo na. yung bibili sa atin, yung mga ganyan. Yan ang mga tinitingnan na mga negative impact ng mga polisiya na itataguyod ni Donald Trump kung sakasakaling hindi magbabago yung trajectory ng kanyang pamamalakad. So, pero papasok dyan yung mga magagaling sa natin. Yung mga trade diplomats natin, dyan mo makikita kung magagaling talaga yan. Yung mga economic managers ng administrasyon ko, dapat ngayon pala mayroon silang paghahanda dyan, ha? Agad-tapos dyan, meron pang, alam mo, very strict yan sa immigration policy. Naku, isa pa yan, Nakita mo nung unang umupo yan, nag-construct ng mataas na pader sa pagitan ng bansa niya at bansang Mexico. Di ba? Ganyan ka, ganyan ka katindi rin yan. O sa mga tweet, paano ngayon yung mga, alam mo, meron tayong mga undocumented na immigrants. Ang dami po dyan sa Amerika, Close to 400,000 yata, Nelson. Diyan sa avatar mo, makikita mo yan paano ngayon yan, halimbawa, may pamilya na rin yung mga nandun na po sila. Mga Pilipino ron. Automatic ngayon na baka pati yung kanilang pagiging US citizen, mapeperwisyo dyan kapag ipinilit niya na wala na yan, kanya, pauwiin lahat yan, i-deport lahat yan mga yan. Naku po, disgrasya. Di ba? Plano pa naman namin mag-migrate na ni Nelson sa US ko. Galingan mo yung pag-i-English mo dyan para baka sakaling mapaindak mo yung mga kakausapin, ang plano namin mapaindak o masindak mo silang lahat. Hindi po, ang plano lang namin, Hawaii para Ilocano po. Hindi, ganito ang gawin na lang. Para madali kayo, sa Guam na lang kayo pumunta. Ayun na nga po, pala. Guam pala tama, Guam. USA din yun Oo. Mas mabilis pa yun, mas madali. Oo.
3 hours lang ata ako, nasa Guam na eh. Kaya sa 3.5. Oh, 3 na, kita nyo na. Oh, tsaka mga Pilipino mga nandun eh. O kaya sa Northern, ano yan eh, Northern Marianas Island, ayun. Ang pangalan nun eh, akala ko ano yun eh, Saipan pala yun. Saipan ho pala yun. Ganun ho Ang ba? official name niya eh, Northern Marianas Island. Marianas Island ay maganyan. Oho. Kung yung tungkol dito sa... Kasi di ba si Trump ay medyo okay sa China eh. Ang alam ko, iniimbitahan pa ata yung Chinese president sa Yung mga... sa Amerika eh, di ba? Pati nga yung North Korea, di ba? Oh. Eh, paano yung mga ginawa ni President Biden na katulad dito, may EDCA sites, tapos Malay mo, kasi yan, ayaw niya yung mga ganyan eh. Oho. Kasi yung mga ganyan, nakakapaggastos lang sa ating ano yan eh. Sa ating defense portfolio kanya. Isip-isipin yung patitigilin ko yung away ng Hamas na yan at saka ng Israel. Kinakailangan Ayan, tapusin na yan. Kasi kanya ganito, ganyan. Ano? Pati yung Ukraine, Russia po, di ba? At kakausapin ko kanya si, anong pangalan ng presidente ng Ukraine? Si Volodymyr Zelensky, tsaka si Vladimir Putin. Oh. Zelensky, halika rito. Oho. Kayong dalawa rito, kundi pag-uuntugin ko kayo. Wala na akong ano. Hindi na kami gagasta ng kahit na pinakamalaki kaming ekonomiya. Nahihirapan na rin kami. Opo. So yung mga patakaran niya dyan, pwede niyang ipilit yan. Ano? Yan ang titingnan nating mabuti kung yan ay magkakaroon ng negative or positive impact sa atin. Sa atin. Lalo na tayo, kasabi ko nga sa'yo, napakaliit na ng ekonomiya natin. Opo. Kanita binabanggit natin, yung ekonomiya natin, 1.8% lang Oho. ng economy ng Ng Amerika. Oho. Kaya sinasabi nila, pagka bumahing ang Amerika, sabi niya, nilalagnat na lahat ng Pilipino eh. Totoo naman yan, Kong. Oho. Di ba? Ganun katindi ang epekto nila. Oho. Di ba? Sa ngayon pa naman, ewan ko, kung binabasa niyo yung dyaryo kaninang umaga, napansin ko, sinasabi yata ng IMF dyan, parang 36% ng mga empleyado ang employment natin masasaktan yata Opo. dahil nga sa artificial intelligence. Dahil sa AI. So, isip-isip, ang laki yata ng 36% din. Trabaho. O pagkatapos, yun nga ang immigration policy niya, paiigtingin niya. Tako. Yan ang titingnan mong mga yan ang mga titingnan ng ating mga leaders dapat yan. Dapat ngayon pala, napaghahandaan na pala yan, Kong. Ano, ha? Sinasabi natin ito, kaya kinakailangan nakahanda ka talaga. Unang, yung palang, nung makita mo palang nanalo si Donald Trump, Ay, dapat, oo. kailangan medyo meron ng mga, may mga ano na, May mga paghahanda na dapat may paghahanda ginagawa. na. Oo. Kausapin mo kasi ganito, at pag-usapan natin si ganyan, puntahan natin ang ganito, ganyan. Para sa ganun, nakahanda tayo sa lahat ng magiging desisyon ng susunod na presidente ng Amerika. Si Trump pa naman, kaklose niya si Elon Musk, Kong. Oo. Kaya lahat ng mga bagong technology na papakinabangan ng gobyerno, ipapagamit eh. Kaya pala yung mga technology ni Elon Musk, talagang panay-panay ang kampanya kay Donald Trump dati. Kaya yung AI, sigurado magpa-flourish yan sa 2025 dahil may support ng government eh. Isipin mo yung kanyang ekonomiya dyan, 27.4 trillion dollars. Dollars pa. Oh. Trillion. Ang import niya ay 3.17 trillion dollars. Kaya malaki yung kanyang papel na ginagampanan sa sa daigdig. Opo. At siya ang export niya is 2 trillion dollars. At siya ang pinakamalaking source ng foreign direct investment. At 400 billion dollars. Maganda rin siyang kaibigan eh. Kaya lang, titingnan mo yung polisiya niya. Kung paano. Halimbawa, ang titingnan mo na dyan, yung pang-militar. Kasi ayaw niya na talaga yung gumagasta. Oo nga po. So, maaaring titingnan niya, yung mga inilatag ng mga EDCA sites na yan, ano na yan, Tigil na yan. itigil na yan na Uwi na. na-dedrain lang yung ating military spending dyan eh. Marami tayong pera pero hindi sa ganyang paraan kung gustong gamitin yan. Makipagkaibigan na lang kayo para wala tayong kaaway.
Opo. Di ba? Pero nagkaroon na tayo ng 4 na taong karanasan kay President Donald Trump kung ang mga Pilipino. Well, mukhang iba lang noon kasi ang presidente noon na si Pangulong Duterte. Kasi alam mo yung mga pinuno ng bansa dyan, Oho. may kanya-kanyang ano din yan eh. Siyempre kung kaibigan mo, iba yung para kayong ano ba sa mga negosyante. Opo. Iba yung magkakaalyado, iba yung Yung medyo circle of friends niya, iba-iba. Oo. Iba yung ano iba yung talagang kakilala mo. Halimbawa nagkaroon ka ng problema, magte-text lang sa iyo sa kanya. Pare, pwede mo ba akong pairamin ng 2 barko mo muna, medyo na ano yung ganito. Mga ganyan. Boss, yung aking hindi dumating yung aking langis eh. Pwede bang yung isang ano mo, ipahiram mo muna sa akin, babayaran kita next week. Iba yung meron kang kaibigan eh. Totoo. Maski sa mga leaders, lalo na sa ASEAN, iba yung ginagalang ka rin. Oho. Di ba? Merong leverage yung si Jen Subarjaga. Matindi yan. Kaya kaibiganin natin Barkada yan. natin yan. Dapat barkadahin na natin yan. Si Nelson, pabayaan mo na yung kanya. Hindi masyado, wala tayong makukuha dyan kasi wala naman siyang ano eh. Wala siyang interest sa atin. Walang ano yan. Hindi, kung sa my friend Duterte, di ba? Ganun. Parehas sila ng mga polisiya dati kong eh. Kaya nga, iba rin yung may tinitingala ka, tsaka may kaibigan ka. Oho. Malaking bagay din yan. Yung diplomacy kasi dyan, nasaan ba ang pinanggagalingan dyan kundi yung tinitingala ka rin bilang isang leader ng isang bansa? Oho. Mukhang magkakaganon nga, no? Kasi, aywan ko lamang, kasi ang Amerika ko, alam niyo naman, kahit papaano, meron din kamay sa politika ng Pilipinas yan, di ba? Mag-iiba ba ang trust nila sa kasalukuyan o baka naman alam niyo naman tayo, ang mga Pilipino ko little brother di ba? Little brother ng mga Amerikano. Ayoko yung taguring little brother. Ang ganun ba? Parang akala ko Meron bang malaki, may maliit ba dyan? Hindi. Hindi ko nga. Kasi Sa harap ng komunidad ng mga bansa, pare-pareho tayo. Hindi little brother, we are brothers, ganun. Wala na yung Ganun ho ba? sabi mo little brown brother, sabi pa eh. Hindi, sa iba kasi, iba yung pagturing sa pagka parang bunsuan turing kong Alagain. Special yun eh. Lagi umiiyak. Di ba? Alagaan mo yung mga Pilipino, yung mga bunsong kapatid natin yan eh. Nagtatantrums yung kapatid mo. Hindi, ayoko yung Hindi mo ba ganun? ayoko yung ganong mga Taguri. mga taguri. Gusto ko yung pare-pareho ang tingin. Nagkakaiba tayo, pero pagdating sa pagtingin at sa pagrerespeto, yung respeto parehas. Isang bansa eh. Baka naman depende din sa leader kong. Tinitingnan din siyempre leader ng bansa mo. Nakakatulong yung leader ng bansa Oo, dyan. oo. Bakit naman hindi? Sabi ko nga sa'yo, sa ASEAN, so siyempre mas malapit tayo sa ASEAN, medyo may naipakikiusap ka. Kaysa doon sa masyadong malayo yung ano. Halimbawa, kung si Nelson ang presidente ng Pilipinas, natural lamang na mapalapit siya sa mga leader ng ASEAN. Opo. Dahil sa puro summit dito, magkakaalyado di ba? Nagkakausap. Samantalang minsan mo lang nakita yung presidente ng Burundi. Naku po, ang layo. Paano? Di pa yung magkaintindihan na Di ba? salita. Mag-iba pauwi ka. Oo, mag-aalangan ka. Pero yung magkakalapit kayo, yung... Yan ang gusto ko yung kinakailangan yung mga leaders natin, Jen. Lalong-lalo na bagong taon yan. Kailangan nakahanda kayong humarap sa lahat ng pagsubok na harapin ng bansa mo. Pero dapat pala, nung pagpanalo pa lamang ni Trump, gumawa na kaagad ng hakbang ang mga opisyalis ng ating bansa, Kong. Siyempre, Kasi alam naman nila di ba? Kaya naman nilang usisain yung mga naging policy niya. Kung Tsak yung yun. kaya magbabago o hindi. Pwede ka namang, ang dami mo namang mga magagamit na, ginagawa ng ambassador mo sa Amerika kung hindi siya gumalaw. Pakitanong mo nga yung ganito. Pakitanong mo nga yung nangyari sa ganyan. Para ngayon, meron ka ngayong nakikitang mga kaparaanan na-anticipate mo yung magiging forma, yung final form ng kanyang policy na magkakaroon ng impact, negative man o positive, sa iyong bansa.
Lalo pa nga ako, mayroon na tayong 4 na taong karanasan kay Trump. Ano? Kumbaga, alam na natin ang kanyang estilo. Basa mo na. Di ba? Medyo basa na natin. Meron na mga history. Hindi ba nagkaroon ng APEC dito? Yan, opo. Siya, pumunta pa si President Trump sa Pilipinas. Nakamayan ko po yun sapagkat nandun ako ganun ba? nung dito sa...